Sa murang edad, imbes na manika at lapis ang kanilang hawak-hawak, isang malaking responsibilidad na ang kanilang pasan-pasan. Sa maaga nilang pagkamulat sa mundo ng katotohanan, paano nga ba nila magagampanan ang pagiging isang menor de ina? Tunghayan ang kwentong tatak public affairs sa Tindy Cara David sa kanyang dokumentaryo sa Caradox. Panoorin po natin ito. Nabuntis ng kasintahang nakilala online pero hindi pinanagutan. Iyan ang mabigat na dinadala ni Yanyan, di niya tunay na pangalan. At ang masaklap pa, si Yanyan, 14 anyos pa lamang. Magtatapos pa lamang si Yanyan ng grade 6 nitong taon nang malaman ng kanyang inang, tatawagin natin sa pangalang Lorna, na buntis ang kanyang anak. Isip ko baka buntis siya. Kasi malaki yung tiyan niya. Yung kapatid po ng asawa ni ate, sinabi niya po kay mama na buntis ako. Nilagaan din po siya. At ang masakit pa rito, naglahong parang bula ang lalaking nakabuntis kay Yanyan. Wala, nakablock na siya. Noong 2022, tumaas ng 10.15% ang bilang ng mga batang inang edad 10 hanggang 19 na taong gulang. Sa datos na inilabas ng Commission on Population o POPCOM noong 2023, pumapangalawa ang Pilipinas sa mga bansa sa Southeast Asia na may mataas na kaso ng adolescent birth rate sa mga babaeng edad 15 to 19. Sa kanyang edad na 14, maituturing na high risk ang pagbubuntis ni Yanyan. Hindi pa sila mature enough para mag-handle ng situation like pregnancy. So, physically and emotionally, hindi pa sila ready. Kamakailan lamang ay umani ng maraming views online sa isang vlog ang batang itatago natin sa pangalang Nikki. Tulad ni Yanyan, menor de ina rin si Nikki na ngayon ay 15 anyos na at may 8 buwang sanggol. Ang ama ng kanyang anak nakilala lang din niya online at walang trabaho. Sabi, sa ibang lalaki mo yun eh. Kaya sabi ko, hindi mo pala tanggap yung anak ko. Tapos, lagi niya akong binubugbog. Para maitaguyod ni Nikki ang kanyang anak, dumidiskarte siya sa kalye para makaraos sa araw-araw na pangangailangan. Magkano kinikita mo sa pagpapalimos? Ano po, minsan 300, minsan po 250. Isa sa nakikitang dahilan ng POPCOM sa paglobo ng bilang ng mga menor de edad na nagbubuntis ay ang kakulangan sa kaalaman tungkol sa sex education. It's a result of the confluence of various factors from individual to societal level. Nakikita natin is yung exposure from information, particularly sa mga sexual explicit content from various sources, especially from online. But of course, nandyan pa rin yung factors nung unguided decision-making processes, lack of information sa mga kabataan. Hindi rin daw titigil si Yanyan para makamit ang kanyang pangarap kahit na meron na siyang paparating na malaking responsibilidad. Mahalaga ang pagmamahal ng pamilya at determinasyon ng mismong mga menor de ina. Pero kailangan din nila ng gabay ng lipunan. Mga programa ng pamahalaan na susuporta sa kanila, kabilang na ang mga plano para sa tamang edukasyon sa kabataan.